Lapit na makumpleto ang isa sa malaking in-city housing project dito sa port area ng Manila. Sa ilalim ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or itong 4PH, target na mabigyan ng maayos, ligtas at abot kayang tirahan ang mahigit 6,000 pamilyang Manileño. So dito yan malapit sa one of the biggest slum in Manila. So ganito na ngayon ang magiging tirahan nila. Nandito na tayo ngayon sa Recto Avenue. Ito papuntang Delpan na. Ito yung dulo. So ang pupuntahan natin ngayon itong 4PH or pambansang pabahay para sa Pilipino. So kanto guys sa project ng national din at malaki na rin yung progress ng pabahay, no? Maraming pamilya ang magbenepisyo nito sa area ng Rosario Almario Elementary School. Yun. So dito itinayo yung mga bahay. Actually konto parang malapit sa MI City Access Road, yung Parola. One of the biggest slum din yan dito sa Manila. Dito nila tinayo yung bahay. So itong area na to dito, bago lang to nasunugan eh. Marami din bahay ang nawasak dyan. So mga kan, siyempre ISF or informal settlers, sila yung priority mabigyan dyan. Ito na yung pabahay yun, napakalaki oh. Para siyang condo style. Ito yung 4PH. Diba, ang laki oh. Pambansang pabahay sa Manila. Okay oh. Port Town Housing Project. Yan, so dito kasi kung ano to, port area na siya. Marami pa rin nakatira dito kabayan, no? Sa loob ng port. Kasi marami pang kung dito kabayan, no? Sa mga nagtatanong, no? Ngayon yung project ng kwento gobyerno sa national. Marami pa rin mga nakatira dito. Tingnan mo. Siguro pag naayos yung bahay guys, itong dito pwede pa palawakin to. Kasi marami pa mga isip dito malapit. Ito, meron mga nakatira dyan oh. Good news mga batang Maynila. Ito na yung massive in-city housing project 4PH. Kilala din sa tawag na pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH program. Marami na to sa iba't ibang lugar dito sa Philippines. At ngayon, nandito na sa Manila. So dito po yan sa Port Town area ng Manila. Malapit lang ito sa pier, no? Ang magbenepisyo nitong pabahay, ito yung safer and affordable housing na more than 6,000 Manileños ang magbenepisyo nito. So priority na mabibigyan nito ang mga ISF o ito mga informal settlers. Lalo na sa mga nakatira sa danger zone, lapit sa Pasig River, sa ilalim ng tulay, sa estero, sa creek, or kung saan pa dito, kailangang immediate relocation. So ito ay merong 5 buildings currently sa various stage of construction. So ang building na to ay, itong 5 building na to ay kaya mag-generate ng 2,150 units na mag-benefit ng more than 6,000 Manileños. Particularly mga informal settlers, family beneficiaries, ito yung priority.
So dito po yun, malapit sa Konto, Parola. No? Kita mo sa gilid, ito yung mga bahay or ito mga informal settlers. At alam nyo ba na dito sa area, ilang beses na rin itong nasunugan dahil ang mga bahay dito halos dikit-dikit. May ikutin natin dun sa may MICT Access Road. Sa mga nagtatanong paano mag-apply dito or para ma-screen no, kung qualified, usually sa mga barangay magtatanong muna yan kung anong mga requirements ang kailangan. Tapos sa LGU ng Manila, dun talaga. So ito pala ay 4PH program. So kailangan pumunta na kayo dun sa isa po sa Manila City Hall para mag-inquire kayo ng mga requirements. Pero usually ito kasi parang ang mabibigyan nito mga Manileño. Lalo na yung mga nakatira dito malapit o yung nasa danger zone. Yan yung priority. Kumbaga, inuuna yung deserving nito. So, nakikita mo naman, ito po yung mga squatter area. Dito malapit sa Parola. Sa kabila naman, yan po yung Paseco. Napakalaki na yan. Ito na yung Pasig River. Ito guys, mga kanto. Squatter area na to siya dito. Itong lugar na to, ilang beses na rin tong nasunugan. Talagang yan, wash out lahat yung bahay dito kasi dikit-dikit eh. Pag pumasok ka dyan, sobrang narrow. Literal yung pagitan ng mga bahay, ilang inch lang. Kaya pagka nakasunog, grabe din talaga. Tingnan mo yung Centerella, no? Puno na rin ng mga di ba? So maraming magbenepisyo nito pag naayos ng bahay guys. Kasi ito, pwede na itong ibakante, tapos pwede nga develop. No? Ang kita dito, malapit sa kundi pala. MICT Access Road. Ito guys, dito natin sa MICT Access Road. Ito yung sitwasyon dito. Pakita ko lang sa inyo yung mga itsura ng mga bahay dito guys. Literal na. Tay, anong barangay ito, tay? Anong barangay ito dito? Literal, pati mga gamit pala ito kapay. Dito sila nakapunta. Diba? Pakita ko sa inyo itsura ito guys.